May mahalaga akong sasabihin sa inyo. Ano ba yon? Sige. Sa tingin ko, kailangan ko na lumipat sa ibang ospital. Balita ako may doktor na tinatawag niyo Master King. Pirmahan mo na lang ang kontrata kung ayaw mong putulin namin ang dalawang kamay niya. Wala kaming pake kung puputulin namin ang kamay ng isang magaling na doktor. Para sa amin, madaling gawin yun. Dun sa Seoul, may ospital na nag-alok sa akin ng mas malaking sweldo. Dahil ang laki ng binabayad ko sa inyo kada buwan, nakaka-pressure na. Sa mas malaking sweldo, mababayaran ko na lahat ng utang ko. Kaya, lilipat na lang ako. Nakapag-desisyon ka na tungkol dyan? Babantayan ko po yung nasa ICU hanggang sa gumaling siya. Tapos aalis na ako. Hoy, Soojin. Anong meron? Nawala ka bigla at pinag-alala mo kami. Tapos ngayon sasabihin mong lilipat ka na? Bakit pa iba-iba ka ng desisyon? Pagod na ako. Umalis ka na. Hindi mo ba sasabihin kung anong nangyayari? Hindi mo ba ako narinig? Lilipat na ako ng ospital. At saan naman doon? Alam mong hindi ka pwedeng umalis dahil kay Yeonjun. Wala na ngayon. Yung boycott nila. Tinanggal na nila? Hindi niya na ako mapapatawad. Pero ayaw niya ring sirain ang buhay ng estudyante niya. Nagpunta siya sa alumni. At dinala ang kontrata doon. Na may dagdag sweldo pa. Ang galing niya, di ba? Sabihin mo, ginagamit mo lang na dahilan ng pera. Tama? Yun lang ang habol ko. Alam yun ng lahat. Ano pa bang ibang rason? Umaarte ka ng kakaiba at naiilang. Alam mo ba yun? Alam mo ba? Ang kakaiba at nakakailang na nangyari sa akin? Dito sa Doldam Hospital. Yung mga tao dito, yung mga oras na meron ako kasama sila. At saka, kailangan ko bumalik sa realidad at maging dating ako. Yun ang dapat para sa lahat. Nandito na kayo. Bakit ang aga mo rito?
Ano po sa tingin nyo? Para po sa operasyon. Hindi mo pa ba sinasabi kay Dr. Pak ang gusto ko? Di ko bubuksan ang OR para sa kanya. Sinabi ko po. Pero, gusto nyo pa rin pong ituloy yun. Eh di maghanap kayo ng ibang anesthesiologist. Ay, hindi po ba sumusobra na kayo? Ano? Dr. Shim, nakalimutan niyo na ba ang nangyari? 3 years ago? Hindi niyo po ba naaalala kung sino kumampi sa inyo nung matatanggal na kayo? Kung nagpapasalamat kayo sa ginawa ni President Pak, hindi niyo gagawin to. Ginagawa ko to para sa kapakanan niya. Para hindi siya pumalpak. Hindi mo ba nakuha yon? Kaya nga dapat suporta na tulungan natin siya ngayon para maging matagumpay itong operasyon niya. Yun lang naman ang gusto mangyari ni President Pak. Ganun ka ba? Tumanaw ng utang na loob? Dr. Shim? Maayos ba ang ihi niya? Opo, Doc. Kapag nagbago yung oxygen niya, sabihin mo sa akin. Sige po. Mister, maayos po ang operasyon. Huwag kayong mag-alala. Babalikan ko kayo mamaya. Opo. Bantayan natin siya hanggang hapon. Kapag maayos na ang BP at ihi niya, ililipat natin siya sa ward. Opo, Doc. Dr. So, pwede ba ako magtanong? Yung pinagkakautangan mo, sila ba ang dahilan kaya ka aalis? Bakit mo tinatanong? Wala. Kasi gusto ko lang. Ayoko na itong pag-usapan. Tsaka wala rin naman mangyayari. Ano na? Iiwan na ba talaga tayo ni Dr. So? Ganun nga. Nakakalungkot. Akala ko magiging regular na siya eh. Tingin mo tinakot kaya siya ng mga pinagkakautangan niya, kaya siya aalis? Ganon din ang iniisip ko. Hindi siya yung tipo ng taong gagawa ng desisyon basta-basta dahil lang sa pera, Master Kim. Dun sa Seoul, mas malaki yung sahod. Ano pa bang ibang rason na meron siya? Pera at buhay ang mahalaga sa mundo. Show me the money. All that money. Yun lang naman po ang iniisip nyo. Sabihin na natin na mas malakas ang kutob ko. Basic instinct. Nag-aaral ka pa rin ba ng Ingles? Mahabang pag-aaral yun. Gumagaling na nga ako eh. Nako, ikaw ba ang kumausap sa recruiter kanina? Well, parang gano'n na nga. Oo. Bakit hindi ka sigurado? Teka lang, huwag mong sabihin kinontrata ka na rin niya. Oy, ano ba yan? Doktor Lam, Pero, siya ang pinakamadaling maloko dito dahil utu-utu siya. tinawag mo ba akong uto-uto? Anong problema mo? Ano? Aalis din siya? Lilipat na rin siya sa Seoul? Sabi Nino. May recruiter kasi na nag-iikot dito kanina. Sabi niya lilipat si Doctor sa ibang ospital. Pumirma na rin siya. Pinirmahan niya talaga lahat? Gano'n naman kayo kasigurado dyan? Pinirmahan ba talaga ni Dr. So yung kontrata para sa ibang ospital? Totoo ba yan, ha? Kasi hindi lang po siya. Sabi niya may iba ring pipirma. Kung titignan mo, mukhang madalas makipagkita si Dr. Jung sa sinasabi mong recruiter na yun. Ako ba? Grabe! Hindi no! Nagkikita kami dahil pareho kami ng school. Nauuhaw ako. Ahem, mukhang sisipunin ako ah. Iba talaga kapag may masamang influence rito.
Teka lang, tungkol dun sa recruiter, wala ba tayong pwedeng gawin ngayon? May alam pa akong paraan. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Nag-aral kami sa iisang school noon. At naging magkagrupo na kami. Maghintay lang kayo. Ooh. Alam niyo ba kung nasan siya ngayon? Teka lang, gusto mo ba ng juice? Sige. Nga pala, kumusta ang trabaho mo? Mabuti, may mga nakausap na ako. Narinig ko na yung sweldo ni Dr. So, dinoble niyo raw para pumayag siya na lumipat. Ano? Siyempre, ako, hindi naman ako doktor. Kaya hindi tataas ang sweldo ko. Ha? Sige, oo naman. Tataasan namin ang sweldo nyo kung nararapat. Pag-uusapan pa namin, kaya maghintay ka lang. Babalitaan kita agad. Sana, maging maayos ang gagawin mo, Mr. Lim. Oo. Sige. Ang WPW syndrome ay pwedeng asymptomatic, pero kapag nagkaroon ng atrial fibrillation, pwede siyang mamatay. Hindi lahat ng may WPW namamatay sa gitna ng operasyon. Dapat din nating tandaan, bata pa siya at hindi siya nagkaroon ng sintomas. Malaki ang posibilidad na ang inaalala mo, hindi mangyayari. Pwede ko bang malaman kung bakit pinipilit mo na matuloy tong operasyon? Nag-oopera ka ba para sa sarili mo? Sana maging matagumpay ang gagawin niyong operasyon sa kanya. Ang pag-alis mo sa bus na yon ay tama lang. Dr. Pak Min-guk. Malamang, para sa pasyente. Huwag niyong hayaan na pagsisihan ko to. Tama. Bakit hindi si Dr. Song maging una mong assistant? Hindi naman yung laparoscopic. Hindi siya kasing galing ni Dr. Yang pagdating sa open surgery. Sa tingin ko, sa galing ni Dr. Song mag-opera, mas matutulungan kanya sa operasyon. Hindi niyo po ba alam kung anong tingin sa kanya ni President Pak? Hindi naman nakikinig ang loko na yon. Paano siya naging importante? Dahil importante to. Hindi ba't mas mabuting kalimutan niyo muna ang galit niyo sa isa't isa? Dr. Yang Ho-jun? Kumusta na ang inooperahan mo, Doc? Maganda na ang lagay niya. Malapit na siya ilipat sa ward. Babantayan ko siya hanggang mamaya. At aalis na ako bukas. Talaga? Opo. Paano yung isa mong pasyente? Huli ko inoperahan yung may abdominal injury. Hindi naman yan ang sinabi mo sa akin. Paano naman to? Sabi mo ikaw ang doktor ko hanggang sa mawala ang tahi. Kailangan mong tanggalin to bago ka umalis. At ikaw, hindi mo pa sinasabi ang diagnosis ko. Pao, Ano bang gusto niyong malaman, ha? yung totoong kondisyon niyo. Alam mong hindi to dapat inaalala pa ng isang general surgeon. Kahit na ako pa rin po ang doktor niyo ngayon. Makakatulong yun sa akin para makagawa ng diagnosis niyo. Master Kim, dati pa, Yung sintomas ng siko ko. Sige. Tama nga yung nakita mo.
hindi lang yung siko ko, yung pulso, yung batok, pati yung balikat at ulo ko, sumasakit din. At saka, pagkatapos ng 2 oras na operasyon, yung likod hanggang hita at singit mamamaga at mamamanhid. Siguradong ang sanhi ng sintomas na to ay ang pagtanda o dahil kulang ako sa exercise. Pwede rin dahil sa sobrang pagtatrabaho. Siguro kombinasyon ng lahat ng yon. Master Kim, 2 beses na nung nakaramdam ako ng sakit na talagang hindi ko kinaya at nairita ako. Mga 3 to 4 ang level sa NRS scale. Yung pagsakit ng tiyan ko ay sanhi lang pala ng impatyo at heartburn kaya ganon. Ngayon, yun ang mga sintomas na meron ako na dapat mong malaman. Kung gusto mo ng lead, makikita mo doon. Bakit? Hindi mo magawa? walang magbabago kahit gawin ko to. Pumirma na po ako ng kontrata. Gawin mo to bilang huling assignment mo sa akin. Kailangan meron kang dalhin sa puso mo. Pagkatapos mo magtrabaho sa akin at sa ospital na to, di ba? Yung deadline sa linggong to. Hahayaan kitang magtanong pa ng 1 o 2 pa. Kaya dapat pag-isipan mo tong mabuti. 2 lang ang tsansang meron ka. Yun lang. O Yunjun, ako to. Nasaan ka ngayon? Wala siya dito sa lobby. Wala rin siya sa taas. Kahit dito sa CR, wala rin siya. Baka hindi pa siya dumarating. Huh? Nakita ko na. Talaga ba? Nasaan siya? Sa treatment room. Ibababa ko na to. Ano nangyari? Pinirmahan ba ni Soo-Jin yung kontrata? Napapirma siya ng mga lalaki kagabi. Yung kontrata niya, ibigay mo sa akin. Bakit? Ipagagamitan lang ako. Teka! Kumato ka nga! Kailangan kita makausap ngayon, Yeonjun. Paano mo siya tinakot? Anong sinasabi mo? Si Soo-Jin. Lilipat siya ng ospital. Dahil sa'yo, di ba? Alam mong hindi ko magagawang takutin siya. Lilipat siya dahil sa pera, yun lang. Kailangan niya yun. Oo, tama ka. Ang weird nga eh. Doble ng sahod niyang ibibigay sa kanya. Pero hindi siya mukhang excited. Sa tingin ko, aalis siya dito dahil napilitan lang. Wala ka naman pake kung ganun siya. Ano kinalaman mo doon? Sa totoo lang, kayo ang may kasalanan. Dahil gumagamit kayo ng ghost surgeons. Hoy, Chaunje! Pero umaarte kayo na parang kayo yung biktima. At si Woojin ang nagmukhang may kasalanan kahit gusto niya lang na itama kayo. Napagkaisahan siya ng lahat dito at muntikan na rin siya mapatalsik. Ano ba kasing gusto mong iparating ngayon? Pero wala siyang sinabi na kahit anong masamang bagay tungkol sa inyo. Si Yeonjun na may kasalanan, pero akong sinisi. Kahit kailan hindi siya nagreklamo o nagsalita tungkol sa nangyari sa inyo. Pero kayo? Bakit sinundan niyo pa siya dito para lang awayin siya? Nawala ang karir niya dahil sa taong pinagkatiwalaan niya. At ngayon naayos niya yon at naging maganda ang buhay niya dito sa Doldam. Masakit ba talagang makita yun? Gaano ba kayo kainggit sa kanya kaya ginugulo niya siya? Nababaliw ka na ba talaga? Ano tong ginagawa mo?
May nangyari na ba sa inyo? Hoy, ano raw? Naku, talaga nababaliw na siya. Ay, teka lang. Mag-aaway lang kayo pag pumasok kayo, Dr. So. Tumabi ka. Ay, hindi nga pwede. Teka lang. Ay, Nurse Jo, huwag mo siyang papasukin. Wag, Dr. So. Ano yung sinabi mo? Kung umarte ka, para kang asawa niya. Bakit sobrang apektado ka sa mga nangyayari sa kanya? Tama ang iniisip ko, hindi ba? Tama? Tama na, Hojun. Maliit lang ang mundong to. Masisira lang din ang reputasyon mo kung makikihalubilo ka pa sa Sowoji na yon. Ingat ka. Nababaliw ka na ba? Bakit mo ako binatukan? Ikaw ang unang nanakit sa ulo ko noon. Hindi mo ba alam? Ano? Hindi man pisikal yon, pero ganun na rin. Hindi. Mas pinili mo maras na paraan para manakit ang tao. Mas malala pa yun sa pisikal. Ay! Huwag mo akong kausapin ng ganyan, Yang Ho-jun! Ano? Yang Ho-jun? Yun lang? Hindi na kita tinuturing na senior ko. Simula sa mga oras na to o kahit kailan, huwag mo akong kalabanin gamit ang mataas mong posisyon. At isa pa, tigilan niyo ng pagpapanggap na biktima. Hindi na kayo nakakatuwang dalawa. Yes, Dr. Pak? Pasensya na po. Pero pwede niyo po bang ulitin? Yung operasyon ni Mr. Kang Ik-jun, magsisimula ng 2:00. Ikaw ang magiging first assistant ko. Huwag kang pumayag. Bakit di ka sumasagot? Ayaw mo bang sumama? Huwag mo sasagutin. Opo, sir. Pupunta ako. Pumunta ka na sa monitoring room. Bago yun, may sasabihin po ako. Ano yun? Sa totoo lang, may problema po sa kontrata ko. Yung kontrata. Ano yun? Sa totoo lang po, pinirmahan ko yun kasama si Sir Yun-jun. May ospital sa Seoul na nag-alok ng mas malaking sweldo. Pero sabi doon, hanggang ngayon na lang ako dito sa ospital. Kaya gusto ko pong baguhin niyo ang date. Paano? Gawin mo to bilang huling assignment mo. Yung deadline sa linggong to. Sa linggo po. Sa linggo ba? Dapat ba ako manatili at bantayan yung ooperahan ko ngayon? Magagawa ko yun kung magtatagal ako. Iurong ko yung araw. May iba pa ba? Narinig ko may WPW yung pasyente. Kumonsulta na kami sa internal medicine tungkol doon. Wala na pong problema. Kahit yung metikulosang si Professor Shim, tiningnan niya ng lahat. Wala namang mali. O sige po. Maghahanda na ako at pupunta sa OR. Dr. Yang,
May dapat pa ba akong malaman galing sa'yo? Ito, mukhang sa'yo nga ito. Sino yun? Ha? Si Doyon Wan? O si Dr. Pak Min Gu? Hindi no. Narinig ko lang kung saan-saan. Sabi nila, marami raw magagaling na medical staff dito sa Doldam. Eh di kung ganun, sa akin ka dapat unang lumapit bago sa iba. Ako ang pinakamatanda at pinakamagaling na surgeon dito sa buong ospital. Bakit ko naman kakalabanin na isang taong katulad mo? Pero ginawa mo na. Gumawa ako ng konting paghanap ng impormasyon tungkol sa mga ospital. At lahat ng to ay nahuli dahil sa paggawa ng mga iligal na operasyon. Madalas silang pagbayarin ng pera. Ang malala ay ang pag-shutdown ng ilang buwan. Pero hindi pa rin sila tumitigil sa mga iligal na gawain. Kung magkakapera kayo sa pagpapadala ng mga doktor sa ospital, maghanap naman kayo ng mga matino. Alam ko, kapag ang mga ospital na to ay lumipat sa inyo para manghingi ng doktor, alam mo na ang balak nila. Akin na! Walang yaka! Binenta mo yung pamilya at konsensya mo. Pati ang junior mo binenta mo. Para saan? Ibebenta mo rin ba pati yung mga kapwa mo doktor dito? Ginagawa ko rin to para mabuhay. Kung hindi ko to gagawin at kung hindi ako magtitiis, hindi ako mabubuhay. Kahit gaano ka pa kahirap, kahit galit ka sa mundo at ikinahihiya ng lahat ngayon, wala kang dapat ipagpalit sa kahit ano. Dahil alam mo, konsensya ang tawag doon. Gaano mo katagal inalagaan ang konsensya mo, ha? Paano mo kinakaya ang bagay na yon? Namumuhay ka ngayon dahil sa kasakiman mo. Kapag may nag-alok, ang gagawin mo, ibibenta mo na naman ang konsensya mo kapalit ng pera. Lahat talaga para sa pera. Ginawa ko lahat na makakaya ko! Nagpakahirap ako mabuhay ng may malinis sa konsensya. Pero wala nangyari. Anong gagawin ko? Hindi bata sa akin ang buhay. Huwag kang malito sa konsensya at kasakiman na meron ka. Kaya ngayon iniisip mo na hindi patas ang lahat sa'yo. Kawawa ka naman. Chaunje, nandyan ka ba? Oo. Bakit? Pasensya na. Saan? Dahil sa akin, naakusahan ko patuloy. Hindi mo naman kasalanan yun. Sila ang may problema dahil hindi sila marunong mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay na maayos. Kahit na, wag mo na akong kampihan. At wag mo akong pagtakpan. Pero gusto kong gawin yun. Ayokong pinipigilan ng sarili ko sa pagsabi ng gusto ko. At ayokong palipasin to at iwasan na lang sila. Ayoko nang gawin yun. Hindi na ako magiging ganun tao. Nakikinig ka ba sa akin? Kailangan mo makinig, Chaunje.
Huwag mo nang ipahamak ang sarili mo dahil sa akin. Pero magkakampi tayo. Hindi ba dapat pinagtatanggol natin ang isa't isa? Yun din ang hihilingin ko sa'yo kapag nasa kapahamakan ako. Kapag ako nangailangan, sa'yo ko hihingi ng tulong. Pero, imposible na mangyari yon kapag umalis ka na sa ospital na to. At isa pa, no? Hindi ka na makakahanap ng katulad ko. Matalino ako, maparaan din. At hindi ko na kinakausap ang nanay ko ngayon. Kaya ko na rin mag-opera ng pasyente nang hindi hinihimatay sa OR. Ano bang point mo? Kaya wag ka nang umalis dito. Gusto mong habang buhay tayong nandito. Ikaw ang nagsabi nun. Hmm? 어떤 말로 표현해야 이 감정을 알까? Anong plano mo? 어떻게 널 바라봐야 Paano kung 나의 마음을 lumagpas ako sa linya? 너와 같이 Ano na? 계절을 겪고 너와 거리를 걷고 아주 천천히 너를 알아가는 이 시간 속에 Alam mo, di bali na. 너를 사랑하고 있어 I will be with you 난 언제나 my love Nurse lumabas ba si Dr. Jung? Hindi pa ako sure. Hindi ko pa nga siya nakikita ngayon eh. Tawagan niyo po. Opo. Ako nang sasagot. Hello, Doldam ER po ito. Ah, tama po. Po? Ay, oh, oh. Ay, naku naman. Nurse Pak. Ito. Sa inyo ba to, Dr. Jung? Kasi... Ay, kasi ano... May tawag sa ER. Oh, sinong pasyenteng parating? "60-year-old na lalaki. Nahimatay siya dahil sa lala ng lung cancer. Dinadala na siya ng paramedics ngayon dito sa ospital. Pero kasi Ano ba kasi yun, ha? si President Teo po yun. Ano? May pasyente! Dito banda. Lipat na! Isa, dalawa, tatlo! Tatanggalin ko. BSD niya. 75 po. Ngayon po, 72 na. Bigyan mo siya ng D10W at 2 ampules ng thiamine sa gilid. I-check niyo yung BST niya kada 30 minutes. Gagawin ko na po ang ABGA. Ang saturation 92%. Bibigyan po ba ng oxygen? 6 liters per minute yung mask. Gumawa kayo ng full test kasama yung electrolyte. Ano pong pangalan niyo? Kangik Jun po. Para saan ang operasyon? Pancreatic cancer. Maglalagay ako ng anesthesia. Relax at huminga kayo ng malalim. Yung oxygen. Oxygen po.
Papasukan siya ng A-line to monitor. Akin na yung kailangan ko. Siguraduhin yung nakikita ko yung EKG monitor. 5 lead. Yun ang gusto ko. 5 leads ang gagawin? Hindi ba 3 lang yon? Gusto ko ng 5 leads. Pupunta si Dr. So dito? Oo. Siya ang first assistant. Pwede na ba ako magsimula, Dr. Shim? Opo. Pwede na po. Ang pasyenteng ito, may pancreatic head cancer. Gagawin na natin ang Whipple procedure. Scalpel. Goes. Movie. Retractor. Ano ba? Retractor? Retractor. Lumabas ka kung wala ka sa sarili mo! Pasensya na. Sponge stick. Nangako ka magbabayad ka bukas. Huwag mo akong tatakbuhan. Tingnan niyo to. Sabi ko na may kinalaman yung pag-alis niya sa utang niya. Tama ka. Malamang hinihingi na sa kanyang inutang niyang pera. May kilala ako magaling makipag-usap sa mga ganito, Dr. Be. Kung may problema kayo o pag nahirapan kayo dito, wag kayo mahihiya Tawagan niyo ako. Tatawagan ko sila at sisingilin sila sa utang nila sa akin. Ano sa tingin niyo, Dok? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ako na lang ang bahala doon. Mas maganda yon, Dr. Cha. Puro buto lang naman ang alam niya. Paano niya kakayanin yung mag-isa? Hello? Hello po. Ako to, yung number 2 dito sa Doldam Hospital. Dr. Chaunje po. Opo. Naaalala niyo pa ako? Siyempre, alam ko yun. Pag nadamay ako, malamang nun malalaman kagad ni Papa. Pero, kapag hindi na ako nakialam, pagsisisihan ko yun ulit. Mamaya ulit, Elizabeth. Jessie? Wala naman ako makitang mass. Walang bleeding. Kahit brain edema, wala. Walang kinalaman yung pagkahimatay niya sa utak niya. May test result na po. Oh, kumusta? May malalang hyponatremia at rhabdomyolysis siya. Ibigay niyo yung Foley at urine test sa kanya. Ako na pong bahala. Okay. Yung 3% NaCl po. Malaking posibilidad na may hypovolemia siya. Ngayon, kailangan natin siyang i-hydrate sa normal saline. I-check niyo yung electrolytes kada 2 oras. Dok, nagsisseizure siya! Vifib yan! Magsisiper ako! Dr. Jung, ano?
Teka. May DNR siya? Master Kim. Oh, ano gagawin natin, Master? Master Kim! Master Kim! Compression. Nurse, yung defibrillator. Dali! Medson. Tay, Kumusta ang pasyente? Maayos pa sa ngayon. cut. Okay, cut. Ano yun? Anong nangyayari? Vitak po. Tingin ko AFib na may WPW. May pulso pa siya. BP, 80/40. Synchronized cardioversion. 150 joules. Dali! $200 joules. Okay, charge! Tumabi kayo! Clear! Compression. Ako na po. 1 mg ng epinephrine kada 3 minutes galing sa IV. I-intubate niyo siya. Opo. Anong ginagawa mo? Gawin mo ng maayos! Opo. Ambivac. One mg ng epinephrine kada 3 minutes. Ambi back, please! Checking heartbeat. Charge 200. Ikaw naman. Apo. Tumabi kayo. Charge na po. Clear! Compression. Huwag mong bibilisan! Dadaanin na segundo lang! Apo, checking heartbeat! 200 joules! Charge na po! Tumabi kayo! Clear! Compression! Bigyan mo ng 300 mg amiodarone! 300 mg ng amiodarone.
Checking heartbeat! Asystole! Checking heartbeat. ROSC. Buhay na siya. Tingin ko, ideklara nyo na. Patient Kang Ik-jun. Time of death, 5:39 p.m. Hayop ka. WPW syndrome. Kumonsulta ba talaga kayo sa internist? Anong sinasabi mo? Pumayag ba talaga si Dr. Shim na gawin ang operasyon sa pasyente? O baka naman pinilit nyo lang talagang gawin to? Kaya tinatanong ko. Hindi ka naman madadamay dito. Huling araw mo na rin naman sa ospital. Pwede akong manatili hanggang sa dulo ng linggong to. Oo, yun ay kung may pasyente ka pang babantayan. Patay na siya. Di ba?
Sa ngayon, stable na ang kalagayan niya. Pero Anong pero? Mukhang pinirmahan ni President Yo yung DNR niya. Pero si Master Kim, niligtas pa rin siya. Oh, kumusta ka? Nakita mo yung text ko? Yun yung nangyari kay Mr. Yo. Sobrang nalungkot si Master Kim at lahat dito sa Doldam. gusto ko lang malaman, bakit mo ako ginaya noon? Narealize ko, magtatagal ka sa ospital dahil magaling ka talaga. Kung nanatili ka sa ospital na yun, di mas maganda sana ang career mo ngayon. Gusto kong malaman kung bakit ka sumali. Nang dahil sa'yo. Gusto mong ipakita sa mundo na kahit ang mga masasamang taong tulad natin ay pwede mamuhay ng tahimik. Yun ang sinabi mo sa akin. Alam mo, gusto ko talaga magkaroon ng magandang buhay. Yung magulang ko, yung tita ko. Siguro inisip nila na mas madali ang buhay nila kung patay na ako. Kaya mas nagpursige ako para mabuhay. Gusto kong ipakita sa kanilang karapat dapat ako na magtagumpay. Isa pa, gusto kong ipakita sa lahat na kaya ko rin na magkaroon ng magandang buhay. Kaya tinularan kita. Sinabi mo pa na meron akong halaga. Kaya ayun. Ibang klase ka talaga. Gusto kong tulungan ka na hindi ka na nila pagkaisahan. Pero ang hayop na katulad mo, ay kailangan mabulok sa lumang ospital na ito. Kasama yung tinatawag mo Master Kim, kayong dalawa. Tandaan mo, binabantayan kita. Kaya naman, mamuhay ka na maayos. Ha? Ipakita mo sa kanilang kaya mo. Kuha mo.
Dr. Be, Saan si Dr. So? nandito pa rin siya ngayon. Actually, pinapatagal ko siya. Oh, Dr. So. Alis ka na? Ah, oo. Siguro ibalik mo na yan. Sige. Teka, sa tingin ko may bisita ka. Sojin! Bakit nandito ka na naman? Hanggang dito kailangan niyo ako awayan? Pasensya na, So Jin. Sa mga pang-aaway at ginawa kong pambubugbog ng walang dahilan. Pasensya ka na. Tama. Pasensya na din. Okay na? Anong ginagawa niyo? Binayaran mo na lahat, pati yung naging interest, pati yung mga kulang mong naiiwan. Kaya naman, pinapalaya ka na namin ngayon. Ano? Huwag ka na nga magtanong pa dyan. Dito na tayo mag-iiwalay ng landas. Kaya, goodbye. Yun lang. Hay, tara na. Ayoko nang makita ka ulit. Ha? Ano? Aalis na lang sila ng ganun? Wala nang balikan? Oh, siguro ganun nga. Sabi na, hindi ako pinabayaan ng Pekjang. Ano yan? Wala. Huwag mo nang alamin. Ano? Sinabi mo ba nang maayos ang lahat sa kanya, ha? Ay, tinatanong lang naman kita ngayon. Bakit napakatahimik mo naman? Sinabi mo ba kay Dr. Cha ang number 2 doctor at kay Dr. So na hindi ka na magpapakita kahit kailan sa kanila? Teka, maging magalang ka tulad nito. Sinabi mo ba yun sa kanila? Hoy, ikaw. Hindi kayo ang rason kung bakit kami nandito. Ay, nako. Ang taas ng pride niya, no? Tama. Well, huwag kayong mag-alala ngayon. Hindi ko naman to ipagkakalat. Kaya kumalma ka lang. Ano ba? Huwag ka na ulit pupunta sa gantong paraan. Ang Doldam Hospital at saka ang Johnson ay pagmamay-ari namin. Sana makuha mo ang sinabi ko. Tara na. Oh, sige. Mag-ingat kayo. Hindi na namin kayo makikita, ha? Boss, tumingin po kayo dun. Oh! Mga bata, nasa ng respeto nyo? Nakangiti ang number 2 ng Doldam Hospital. Magbigay respeto tayo. Ha? Tara, sabay-sabay. Respeto. Number 2 ko dito sa Doldam. Ayos.
para sumaya ka. Ayos lang. Naiintindihan ko ang desisyon ni Master Kim. Ako rin naman eh. Pero, hindi ko masasabi kung tama ba yun. Kahit kailan, hindi ko kinwestiyon ang mga desisyon na ginawa niya noon bilang doktor. Pero ngayon hindi ko alam. Siguro ganun din ang nararamdaman ni Master Kim ngayon. Ano sa tingin mo? Master Kim, magpahinga na kayo. Ako nang bahala rito. Hindi ko tinupad kung ano ang kagustuhan niya. Alam ko naman na naiintindihan niya. Yung ngayon, paniguradong iisipin ko habang nabubuhay pa ako. Hi, Yul. May operasyon ako kaya hindi ko nasagot. Siyempre. Oo, niligtas ko siya. Ikaw, nag-enjoy ka ba sa lesson? Hello, si Pak Min Guk to. Mingo, narinig ko masamang balita. Namatay siya sa OR. Alam ba ng Sejin Chairman at asawa niya ang tungkol dito? Siguradong narinig na nila ang balita ngayon. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na importanteng kliyente sila sa atin? Bakit mo to hinayaang mangyari sa kanya? Aakuin ko ang lahat ng paninisi na ibabato simula ngayon. Kahit bumaba o bumitiw ka sa pwesto, hindi pa rin yung sapat. Anong sinasabi niyo? Makinig ka mabuti sa akin ngayon, Dr. Pak. Siguro ito na ang uling pagkakataon mo para mabuhay at manatili sa trabaho. Pasok! Ano yan? May problema? Yung assignment ko sa inyo, gagawin ko na po.
2 tanong lang ang pwede. Yun lang, okay? Wala po ba akong mga hints? Ano? Wala po. Sige. At saka pala, Ay, ano na naman ba yun? huli na po to. Yung perang inutang ko sa inyo, pwede ko po bang bayaran kayo pa unti-unti? Bakit naman? Hindi pa tinalo ka ng mas malaking sweldo sa ospital sa Seoul? Na-bad shot ka ba? Medyo. Ayaw na nilang ituloy. Sinabi nilang mabulok na lang daw ako rito. Kunin mo na yan. Ano naman po to? Eh, sabi mo gusto mo ng hint, di ba? Eh pero, masyado namang marami to para sa hint. Basahin mo to ng mabuti. At makakakita ka ng mga hints dyan. Ayan. Isa na lang ang pwede mong itanong. Nagamit mo na yung isa. Po? Tanong ba ang tawag nyo dito? May problema ka? Eh kung ako sa'yo, susuko na lang ako ngayon. Noon, wala akong kaalam-alam kung ano ang ibig sabihin sa likod ng The Oddball Project na sinabi niya. Hindi ba siya yung... Teka. Walang nagbago ah. Nako, ikaw ba ang kumausap sa recruiter kanina? Teka lang, huwag mong sabihin kinontrata ka na rin niya. Hoy, Pero, siya ang pinakamadaling maloko dito dahil utu-utu siya. tinawag mo ba akong uto-uto? Anong problema mo? Tawagan mo lang ako kapag nakapag-desisyon ka na. Bibigyan kita ng trabaho. Oh, pag-uusapan pa namin kaya maghintay ka lang. Babalitaan kita agad. Magaling ang ginawa mo, Mr. Jiang. Pero bakit ayaw niyong ipagsabi ko sa kahit kaninong tungkol dito? Huwag mong ipaalam. Sa kaliwang kamay mo, ang ginagawa ng kanang kamay mo para hindi ka mahuli. Anong English ng uto-uto? Ay nako, Dr. Nam. Paano naman niya malalaman yon? Sige nga, anong English ng mansanas? Mansanas? Ha? Apple yun. Akala mo ba si Steve Jobs? Ikaw talaga. Eh, paano naman ang pinya? Eh di pineapple. 사랑해요 사랑해요 지금 내가 고백하고 싶은 말 소리라도 내면 들킬 것 같아 혼자 하는 그 말 내가 사는 동안 한 번은 돌아 Kumusta yung utak niya? Nakita mo si Dr. Do? Ano bang dahilan ng pagpunta mo rito? Ay, seryoso ako. Hindi mo ba makita? Magaling ang mga kamay mo pero malabo ang mga mata mo.
Ang binabalak nila ay maghanap ng rason para may pasara ang Doldam Hospital. Mukhang gusto nilang patalsikin si Dr. Shim dito. Ba't mo ginawa yun, Dr. So? Hindi pwede yun dito. Walang makakasira sa Doldam. Lalo na kay Master Kim. Talaga bang gusto mo pang masaktan, ha? Hindi ko yun hahayaang mangyari. 뒤돌아보면 또